Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang pelikulang pinamagatang Some Like It Rare na naipalabas noong 2021. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Pero shoutout muna sa mga solid nating mga viewers. Nagsimula ang pelikula nang ipakita ang isang butcher na si Vincent na inihahanda ang karne para sa kanyang customer. Naroon din ang kanyang asawa na si Sophie na naghihintay na matapos ng asawa ang kanyang paghiwa. Makikita din natin doon ang isang customer nila na si Mrs. Coynard. Matapos na i-prepare ni Vincent ang karne ay binalot niya ito at inabot sa customer. Matapos nga nun ay napagsabihan ni Sophie ang asawa dahil sa napakabagal nitong mag-prepare ng karne. Maya-maya ay maggrupo ng mga vegetarian activist ang pumasok sa kanilang tindahan at sinabuyan si Sophie ng kulay pulang tubig at sinira ang displayhan ng karne nila. Nag-vandal din sila sa labas ng tindahan nila at agad namang sinugod ni Vincent ang mga ito. Nahuli niya ang isa at nagawa niyang matanggal ang maskara nito at doon niya nakita ang mukha ng lalaki. Maya-maya ay tumulong ang mga kasamahan ng lalaki dahilan para makatakas sila. At sa sumunod na eksena ay pinakita na nakikipag-usap si Sophie sa kanyang kaibigan na si Stephanie. Sinabi nito na hindi sila pinayagan ng bangko na makautang at dahil nga doon ay may posibilidad na mabankrupt sila. Sinubukan naman ni Stephanie na i-cheer up ang kaibigan pero nagagawa din niyang ipagyabang ang nagiging pag-asenso ng business nila ng kanyang asawa na si Mark. Di kalaunan ay binigyan ni Mark si Vincent ng isang baril para maging sandata niya ito para sa mga vegan activist na nanggugulo sa kanila. Pero wala namang permit si Vincent para magamit iyon. Nang bumabiyahe na ang mag-asawa papauwi ay nadaanan nila ang isang vegan activist na nanggulo sa kanilang tindahan. Naisip niyang atrasan ang lalaki ng sasakyan para bigyan ito ng leksyon pero hindi niya inaakalang mapapatay niya ito. Nagpanik si Vincent at naisip niyang tawagan ang pulis para i-report iyon. Pero pinigilan siya ni Sophie dahil nga sa may dala-dala pa silang baril pero wala naman silang permit para doon. Sinabi nito na lalala pa lalo ang sitwasyon pag nagsumbong siya. Dagdag pa ni Sophie na kung malaman ng mga pulis na isa iyong vegan activist at siya naman ay isang meat butcher ay baka isipin ng mga pulis na planado ang lahat at maaari pa siyang makulong habang buhay. Nasabi ni Sophie na dapat na lang nilang gayahin ang ginagawa ng ibang serial killer. Na-chop-chopin ang katawan at ikalat ito sa iba't ibang lugar para walang makapagtuturo na sila ang nakapatay doon. Kinagabihan ay nagsimula na nga si Vincent na gawin ang plano. Pinaghihiwa-hiwa niya ang katawan sa maliliit na parte at matapos nun ay umakyat na ito sa kanilang kwarto. Pero sinabihan naman siya ni Sophie na ayaw niyang makasama siya sa pagtulog at matulog na lang siya sa sofa. Kinaumagahan ay hindi agad nakabangon si Vincent kaya si Sophie na lang ang nagbukas ng kanilang tindahan. Maya-maya lang ay dumating na si Vincent at tinatanong nito kung nakita ba niya ang hiniwa-hiwa niyang parte sa asawa. Sinabi naman ni Sophie na nasa slicer ito. Pero di katagalan ay dumating muli ang regular nilang customer para bumili muli ng karne na nabili niya kani-kanina lang. Sinabi nito na hindi naman ganun kasarap ang karne na binibente nila dati. Pero yung nabili niya kanina ay hindi maipaliwanag ang sarap, at nais niyang bumili pa ng mas marami. Sinubukan ni Vincent na kumbansihin ang customer na bumili na lang ng ibang karne. Pero sinabihan siya ng customer na gusto niyang bilhin kung ano yung karne na nabili niya kanina. Doon nga ay napilitan si Vincent na kumuha pa ng ilang slice nun para ipagbili sa customer. Natanong naman ng customer na kung nag-iba na ba sila ng supplier dahil nga sa napakasarap ng karneng iyon. Gumawa na lang ng kwento si Vincent at sinabing nag-iba na nga sila ng supplier. At ang karneng iyon ay galing sa Iran at tinawag nila itong Iranian meat. Matapos na makaalis ng babae ay agad sinabi ni Vincent na ang karneng iyon ay galing sa napatay nila kahapon. Sinabi niya na hiniwa niya ang katawan para magmukhang karne ng baboy at itatapon na lang niya ito para magmukhang nabubulok na karne lang. Matapos nga nun ay naisipan na ni Vincent na itapon ang lahat ng karne at naisipan ni Sophie na wag iyong gawin. Sa halip ay ibenta nila ito, sa ganung paraan ay magagawa nilang may dispose ng malinis ang katawan. Hindi pa rin sumang-ayon si Vincent. Pero maya-maya ay may dumating na isa pang customer at nais niyang bumili ng sinasabi nilang Iranian meat. At dahil nga doon ay napapayag na si Vincent na ibenta nila iyon at dahil pa nga doon ay napagkakitaan pa nila ang katawan. Nang makauwi na sila ay nagtira pala si Vincent ng kapirasong hiwa at doon nga ay ipinakitang niluluto niya ito. Nang sinubukan niyang tikman iyon ay nasarapan din siya ng sobra. Doon nga ay naisipan ng kanyang asawa na maghunting sila ng iba pang vegan activist. Kinabukasan ay dumalaw ang kanilang anak na si Chloe kasama ang kasintahan nito na si Lucas sa kanila. Doon nga ay naghanda ang tatay niya ng karne para ipakin sa kanila. Pero tumanggi si Lucas at sinabi nito na ayaw niya nun dahil isa siyang vegetarian.
Sinabi naman din ni Chloe na hindi rin siya kakain dahil para bigyang respeto ang kanyang kasintahan. Doon nga ay sinubukan naman nilang alukan ang dalawa ng wine at cake pero tinanggihan din nila ito. Dahil sa may itlog di umano ang cake na galing sa mga manok. At ayaw niyang kainin yon dahil sa vegetarian siya. At sinabi din niya na ang wine ay hindi pang vegetarian. Doon nga ay napagtanto ng mag-asawa na nasayang lang ang hinanda nila para sa kanila. Dahil hindi man lang sila kumain nun kahit kaunti. Bago umalis ang anak at kasintahan nito ay ininsulto pa ni Lucas si Sophie at sinabing kung siya ay naging isang baka ay baka nakatay na siya sa edad niyang iyon. Dahil doon ay nagalit ang mag-asawa at napag-isipan nilang ituloy na ang plano sa paghunting ng mga vegan. Kinagabihan ay sinugod ni Vincent ang isang matabang lalaki na nagmamay-ari ng isang vegan restaurant. Pero nang susubukan na niyang atakihin ito ay natakot siya kaya tumakbo na lang siya pabalik. Pagkabalik niya ng kotse ay kinantsawan siya ng asawa na duwag dahil hindi niya nagawa ang dapat niyang gawin. Kinabukasan ay naisipan nilang magpanggap ng mga vegan para malaman nila kung sino ang nararapat nilang maging susunod na target. Nagpanggap silang mga galit sa kumakain ng karne at di kalaunan ay may isang payat na lalaki ang lumapit para kausapin sila. Pinuri sila ng lalaking iyon dahil sa ginagawa nila. Di kalaunan ay napagpasyahan nila na magkita sila. Doon nga sa kanilang pagkikita ay napagplanuhan ni Vincent na patayin ang lalaki. Pero nagulat siya na may mga kasama pala ito kaya hindi na itinuloy ang plano. Maya-maya ay sinabihan ng lalaki na sumama ang mag-asawa sa kanila dahil may susugurin silang meat shop. Sumama naman ang dalawa para hindi magtaka ang mga ito sa kanila. Pagkarating nila sa lugar ay napag-alaman nila na pagmamayari ng kaibigan nila na sina Mark at Stephanie ang shop na susugurin nila. Doon nga ay sinamahan nila ang tatlo na pasukin at sirain ang mga gamit na nandoon sa nasabing shop ng kaibigan. Matapos nun ay makikita natin na kumakain ang dalawa at habang nag-uusap ay nagkaalitan sila dahilan para iwan ni Vincent ang asawa niya doon. Maya-maya ay lumapit ang waiter sa kanya at doon nga ay hinatid din siya nito pauwi sa kanila. Habang nag-uusap sila ay napag-alaman ni Sophie na isa palang vegan ang waiter na iyon. Naisip niyang landiin ang lalaki at sinama niya ito papasok ng bahay nila. Sinabi niya sa asawa niya na hinalikan siya ng lalaki at doon nga ay nagalit siya at naisip na patayin ang lalaki. Pero napagtanto niya na papalagpasin na lang niya ang nangyaring yun. Paglabas niya ay nakita niya na may binabalak pang ibang gawin ang lalaki sa asawa niya kaya nasuntok niya ito ng malakas at saka kinuha ang flower vase para gamitin panghataw sa ulo ng lalaki. Di katagalan ay napatay na nga niya ito. Nilinis ng mag-asawa ang lugar at doon nga ay ipinakita muli na sinisimulan na nilang hiwain ito para magmukhang karne ng baboy. Kinabukasan ay tumawag ang kaibigan niya na si Stephanie para ibalita sa kanila na may some area sa kanilang shop. Agad namang pumunta ang mag-asawa at nagpanggap na di alam ang nangyari. Pagkarating nila ay nakita nila na nakikipagtalo si Mark sa isang police officer na nangunguna sa investigasyon. Pero maya-maya ay palihim na kinausap ng police officer kung mayroon pa ba sila Vincent na binebentang Iranian pork. Sinagot naman siya ni Vincent na mayroon pa. Noong araw din na iyon ay makikitang pinipilahan ng maraming tao ang shop nila para bumili ng nasabing karne. Mabilis na naubos ang stock nilang karne at marami pa ang nakapila na mga customer ang gustong bumili. Sinabihan nila ang mga ito na baka bukas ay magkakaroon na sila ng stock. Maya-maya ay napagpasyahan na nga ng mag-asawa na seryosohin ang ginagawa nilang paghunting sa mga vegan. At sa kinagabihan nga ng araw na yun ay binalikan nila ang matabang lalaki na naging unang target nila. At matapos nun ay sunod-sunod na ang mga vegan na kanilang naging biktima. At dahil nga doon ay dumami na ang supply nila ng karne at naging dahilan din para kumita sila ng napakalaki. Isang araw ay bumisita sila sa kaibigan nila at doon ay nagdala sila ng nasabing karne para ipatikim sa dalawa. Nang matikman nila ito ay nagustuhan din ng dalawa ang lasa. Pero aksidenteng may nakagat si Mark sa karne habang kinakain niya ito. At dahil nga sa dating nurse si Stephanie ay napag-alaman niyang isang device na kung tawagin ay pacemaker ang nakagat ni Mark sa karne. Nagawa namang malusutan ni Vincent iyon pero di katagalan ay nagkaalitan silang dalawa ni Mark dahil sa estado ng kanilang mga meat shops. Dahil doon ay nagkapisikalan ang dalawa at naitulak ni Vincent si Mark sa swimming pool. Habang naglalaban ang dalawa sa pool ay kinagat ni Vincent ang tenga ni Mark at pero niluwa niya ito para hindi siya mapagkamalan. Matapos nun ay napagpasyahan na nga ng mag-asawa na umalis. At sa mga sumunod pang ang mga araw ay nagpatuloy ang kanilang mga paghunting sa mga vegan. Dahil doon ay yumaman sila at lalo pang naging matibay ang kanilang relasyon sa isa't isa. Isang araw ay habang masayang nagpipiknik ang dalawa ay may lumapit na isang lalaki sa kanila. Napag-alaman nila na vegan ito at pinagsabihan sila na kung maaari ay umalis sila doon dahil yun ang pwesto niya sa tuwing magyoyoga siya.
Nagpanggap naman ang dalawa na umalis pero maya-maya ay bumalik sila at binaril ang lalaki. Sa sumunod na eksena ay ipinakita nga na pumunta sa isang vegan festival ang mag-asawa at nakita nila doon ang anak nila kasama ang kasintahan. Ito na si Lucas. Nagtaka naman si Lucas kung bakit nandun ang mag-asawa. Dahil nga sa hindi naman mga vegan ito. Maya-maya ay nabanggit na ni Lucas ang tungkol sa mga nawawalang vegan at doon ay napagbuntungan niya ng galit ang mag-asawa. Doon nga ay pinagsigawan niyang sinabi na mga butcher sila at pinaalis na nga sila ni Lucas. Di nila alam na naroon din sa lugar na iyon ang isa sa kasamahan nila nung sinira nila ang meat shop nila Mark. Narinig iyon ng lalaki at napag-alaman na nagpapanggap lang pala sila. Pagkaalis ng mag-asawa ay nakakita sila ng isang babae at hinabol nila ito. Kinagabihan ay pinapakita nang ang hinihiwa na ni Vincent. Nasira ang kutsilyo niya kaya naisipan na kunin ang isa na nasa tindahan. Maya-maya ay kumatok ang police officer sa tindahan nila. Pagkabukas niya ay sinabi ng officer na chinetsek lang niya ang lugar dahil nga sa bukas ang mga ilaw nito. At sinabi naman ni Vincent na wala namang problema at sinabi din nito na wala pa silang stock ng karne. Maya-maya ay naikwento ng officer ang tungkol sa mga nawawalang mga vegan. Matapos nun ay umalis na ang officer. Pero nasa isip ni Vincent ay napaghihinalaan na siya sa pagkawala ng mga ito. Sinabihan naman siya ng asawa na huwag mag-alala dahil nga sa wala namang ebidensya na makapagtuturo na sila ang may gawa nun. Sinabi ni Vincent na tinapon na niya sa iba't ibang basurahan sa buong syudad ang katawan. Iyon ay dahil sa ayaw na niyang ipagpatuloy ang ginagawa nila. Maya-maya ay tumunog ang doorbell nila at pagkabukas nila ng pinto ay si Lucas ang nakita nila. Humingi siya ng pasensya sa ginawang pamamahiya sa kanila kaninang umaga. Nai-comfort naman ni Sophie si Lucas at sinabing ayos lang iyon. Maya-maya ay sinenyasan nito ang asawa na si Lucas ang susunod nilang target. Maya-maya ay pinilit ni Vincent na umalis na ng bahay si Lucas. Pagkaalis ni Lucas ay kinausap niya si Sophie at sinabing ititigil na nila ang kanilang ginagawa. Kinabukasan ay nang bibili na ang mga customer nila ng Iranian pork ay sinabi ni Vincent na nagsarado na ang farm na kinukuhaan niya ng karne. Kaya wala na silang may bentang Iranian pork simula sa araw na iyon. Matapos nun ay nag-alisa ng mga customer na walang binibili na kahit ano. Sinimula na sisihin ni Sophie ang asawa dahil sa desisyon nito, pero hindi na nakipagtalo si Vincent at naisipan niya na umalis muna saglit. Hindi alam ni Vincent na sinugod na pala ng nakasama nila sa pagsugod ng shop ni Mark ang tindahan nila. Sinubukang paalisan ni Sophie ang tatlo pero hindi ito nakinig sa kanya. Kinagabihan ay nang makauwi na si Vincent ay napansin niya ang sasakyan ng vegan. Nang tatangkain na nilang saktan si Sophie ay dumating na nga si Vincent para tulungan ang asawa. Nagawa nilang mapatay ang tatlong vegan na lumusob sa kanila pero napuruhan si Vincent sa pangyayaring yun. At sa huling eksena nga ay ipinakitang naaresto ang dalawa at napag-alamanang nakapatay sila ng 30 tao. Doon din ay ipinakita na sila Mark at Stephanie ang nagsumbong sa dalawa dahil sa kakaibang kilos na ipinakita ni Vincent nung magkita sila. At dahil nga sa ginawang krimen ng dalawa ay pinatawan sila ng habang buhay na pagkakakulong. Maraming salamat sa panunood kaibigan.